Panginoon ang papuri ng pagsamba. Hayaan natin na ngayong umaga ang ating puso ay magalak sa panibagong mensahe, pagtuturo, disiplina, pagmamahal, habag at grasya ng Panginoon. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang New Year? Tayo po ba lahat ang may panibagong pag-asang nakuha sa Panginoon? Last time po when Pastor Grace preached about the character of God, I hope po i-review po natin yon dahil yun po ay talagang malaking tulong kung paano po tayo lalakad sa kaparaanan ng Panginoon. Kasi the more we understand the ways of God, the more we understand His Word, and the more we understand His sovereignty sa buhay natin, mas lalo po tayo magpapagumbaba. Mas lalo po nating pipiliin na tayo ay mabago araw-araw na kahit ginagawa natin yung best natin na hindi magkamali, pero nagkakamali tayo. But the grace and mercy ng Panginoon is lagi nandoon. Kaya ano po ang dapat lagi nating ginagawa is ang puso po dapat natin ay laging mapagpakumbaba, laging humble before the Lord na whenever we make mistakes, let's come to the Father, let's repent, and hayaan natin na masugatan ang ating mga puso dahil in brokenness, there is a blessing, there is a revival, there is a redemption. Kesa naman po, hayaan natin na tumigas ang ating mga puso at makita natin ang ating sarili, tayo ay napakalayo na sa Panginoon. And doon naman po sa binigay ni Pastor Julius na mensahe, napakaganda po ng mensahe ni Jonah, no? Kahit matigas ang ulo niya, ayaw niyang sumunod sa Panginoon, but in the end, ang purpose pa rin ng Panginoon na nag-prevail. Naging obedient si Jonah, na ibigay ang kanyang mensahe. So ngayon po, pag-aaralan po natin ang isa po ulit minor na prophet sa Old Testament. And ito po ay ang libro ni Micah sa Tagalog, and sa English po is Micah. Alam niyo po, when I was younger, akala ko po yung Micah ay pangalan ng babae. Kasi po dito po sa church, meron po kaming nanay dito na ang anak niya po, babae, ang pangalan is Micah. So all throughout, when I was, pupunta rito sa church, akala ko talaga ang Micah na prophet sa Bible. Kasi di pa naman po ako mahilig magbasa ng Bible sa Old Testament kasi hindi ko pa siya kayang unawain. Akala ko po talaga babae siya. Pero si Micah po ay isang lalaki. At ang ibig sabihin po ng pangalan niya is who is like God. Sino nga ba ang katulad ng isang Panginoon? Ang ganda po ng pangalan niya, no? So ngayon po, sa libro na po na ito, hayaan po natin na matutunan natin ano ba ang karakter ng Panginoon. Kasi po, if you are going to remember po and observe, halos lahat po ng aming mga ibinibigay na mensahe sa mga prophet ay laging judgment. Pero ang Panginoon, hindi lang natatapos lagi sa judgment. There is always hope and redemption. And I hope po na sa mga binibigay namin na pag-aaral, nakikita nyo po na hindi ah selfish ang Panginoon, na lagi na lang judgment ang binibigay ng Panginoon. Remember po, binigay ni Pastor Grace yung revelation sa kanya na ang isang tao kapag nahihirapan, ang isang tao kapag dumaraan sa pagsubok, basta po anak siya ng Panginoon, naniniwala siya sa Panginoon, hindi po yung judgment, but it's a form of mercy ng Panginoon. Bakit siya mercy? Kasi inaabot pa rin siya ng Panginoon in every possible way. And yung mercy ng Panginoon, pinakita po sa atin sa libro ng mga propeta na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pwedeng ibigay ng Panginoon, magrepent ka, tumalikod ka sa kasalanan mo. It's a mercy from God na meron pa rin umaabot, meron pa rin nakatayo sa harapan ninyo, sa likod ng pulpito, na nagbibigay ng mensahe ng Panginoon. And we must see that as a mercy of God, that God still loves us dahil sa Old Testament po, ang Panginoon, kapag hinayaan niya na nawala ng propeta na magbibigay ng mensahe ng Panginoon, ang mga tao ay mapapariwara. And we don't want that to happen for all the parents out there. Di ba po, ang
sabi nyo, kasi di pa naman po ako married and parents, ang laging sinasabi ng mga magulang natin is, sundin natin ang ating mga magulang dahil ayaw nila tayong mapariwara. Ganon din naman po ang Panginoon. Sa buhay natin, kahit may pamilya na tayo, kahit we do have our own lives, dapat po sinisik pa rin natin ang guidance ng Panginoon, ang katuruan ng Panginoon dahil ayaw niya tayong mapariwara. So, tingnan po natin sa Book of Micah. Sino nga po ba siya? So, he is a minor prophet galing po sa Southern Kingdom. Di ba po, lagi po namin sinasabi na during that time, ang Israel ay nahati sa dalawang kingdoms, Northern Kingdom and Southern Kingdom. The last time I preached po about Amos and Hosea, sa magkaibang kingdom po sila. Pero si Micah po ay contemporary po siya ni Isaiah. Ibig sabihin, nabuhay si Isaiah, halos magkasabay po silang dalawa na nagbibigay ng mensahe sa mga tao sa Israel. So galing po siya sa Moreshet, ito ay outside ng powerful government ng Israel ng panahon na iyon. Kaya naman po si Micah, ganoon na lamang ang pag-aalab ng puso niya na ayaw niyang mangyari sa Southern Kingdom ang nangyari sa Northern Kingdom. So malalaman po natin kung bakit. Sabi nga po sa Micah chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Mikas na isang taga-Moreset. Noong panahon na paghahari sa Juda ni Haring Jotam, Haring Ahaz at Haring Hezekias, sinabi sa kanya ni Yahweh ang mga pahayag tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. So Samaria po, ito po ang capital sa Northern Kingdom, and Jerusalem, kung saan po pinanganak ang Panginoong Hesukristo, ay sa Southern Kingdom. At sa Southern Kingdom po, nandun po ang propeta na si Micah. So pag-aaralan po natin, bakit nga ba ganun na lamang ang kagustuhan ng Panginoon na lagi tayong abutin, na kahit lagi tayong tumatakbo palayo sa Kanya, just like po Jonah, kahit anong ginawa niyang paglayo sa Panginoon, kinain na siya ng malaking balyena, kay Lord pa rin siya bumagsak. So, sabi nga po dyan, ang mensahe po ng libro ni Micah, it's a mixture of judgment and hope. So kung makikita niyo po, it's always a pattern na binibigay ng Panginoon. Bago pa tayo or bago tayo i-bless ng Panginoon, God make sure na ang kalooban natin ay walang dungis, na walang maikukutsa sa atin ang kaaway. So before God blesses a nation, dinidil niya muna yung mga kasalanan. Dinidil niya muna yung mga dapat ituwid. Maybe there is an area in our lives, in your life, na bakit Lord until now, di ko na-feel na binibless ako ni Lord. Mga kapatid, why don't you ask God, seek God, Lord, ano pa po ba sa part ng buhay ko ang hindi kaaya-aya? Bakit hindi ko pa rin nararamdaman na nabibless ako? Or ba't hindi ko nakikita ang iyong mga pangako? Babalikan po natin, God is always faithful sa kanyang mga pangako. But don't forget to look into ourselves. Are we faithful enough to do the participation na dapat ginagawa rin natin? Hindi lang lagi, Lord, 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 Lord. Dapat po, if God is doing His promises, His faithfulness sa buhay natin, tayo po ba bilang mga anak ng Diyos, isang Kristiyano, bearer of light, banner of His name, ginagawa po ba natin? Lagi pong sinasabi sa atin ni Pastor Grace na at this time, hindi na po dapat tayo laging outward looking na lagi tayong okay sa panlabas. This time, as we mature with Christ, the most important thing na sa buhay natin is our inner life. And sa paglago ko rin po sa Panginoon, sa kanyang habag at grasya, mas nakikilala ko po yung sarili ko at mas pinapakilala rin ng Panginoon ang kanyang sarili niya sa akin. Dahil the more na nakikita ko yung mga kasalanan ko, pumapalpak ako, the more na mas napapalapit ako sa Panginoon. I'm not saying na we commit mistakes para lalo nating makilala ang Panginoon. No, we should be wise. We should
have the wisdom of God, how to deal on things, para makita natin kung ano ba ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Dahil yung mga leaders po, during this time, sa Israel, ay hindi po natuwa ang Panginoon. Hindi po natuwa ang propeta dahil ang mga leaders na ito ay sila pa ang dahilan kung bakit napapalayo ang mga tao sa Panginoon. And we are so blessed, we are so privileged na ang ating leader na si Pastora Grace ay patuloy tayong inilalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya naman po, meron tayong pag-aaral ng Biblia. Meron tayong pag-aaral lagi ng salita ng Panginoon. So it's always, there's a judgment and there's a hope. And before there's a blessing, we should be purified. We should be cleansed. And we should always repent. Hindi lang tayo lagi after sa blessing ng Panginoon and ayaw natin magpa-discipline, magpa-correct. So, ang si Propeta Mikas, kinondemn niya yung mga rulers, yung mga priests, yung mga prophets ng Israel during that time because they had the power to control. They had the power to influence. Do we have a power and influence other people to let them come to God, na makilala nila ang Panginoon? I believe po each and every one of us has a light. Nasa atin si Jesus Christ. So if we have the impact, if we have the influence, why not influence our family, our friends, our relatives, sa community po natin na if we are so blessed kasi meron tayong katotohanan, mensahe mula sa Panginoon, bakit hindi natin hayaan na ma-experience din nila iyon? Dahil during that time, sa panahon ni Micah, ang mga leader pa ang nagiging cause kung bakit nagsastumble ang mga Israelita, kung bakit sila patuloy nagkakasala. So ayaw nating mangyari iyon sa atin, na from the head of our family, dapat tumadaloy sa atin ang pamumuno ni Jesus Christ. Kaya nga po nakakatuwa po kapag ang isang pamilya ay sama-samang sumasamba, sama-samang naniniwala sa Panginoon. Dahil in my family po, hindi man po lahat ng family members ko ay Kristiyano, but I believe we are still on the process. Hindi ko po pinipilit na magsimba kayo dito na ganito-ganito. God has His own ways on how to reach out their hearts. Maybe we should start sa buhay natin, sa sarili natin. Huwag nating pilitin. Minsan we want to control kasi we want to satisfy yung sarili natin. But I'm seeing different faces po dito sa sambahan sa Camarin, and I'm so grateful. And kung ako po ay masaya, lubos na nagagalak ang ating Panginoon. May mga nagdidiwang na anghel sa langit dahil every Sunday may iba't ibang mukha kaming nakikita. And we are so thankful po sa mga tao na ginagamit ng Panginoon para kayo ay dumako dito sa bahay-sambahan. And we don't want to gatekeep, di ba po, sa mga Gen Z ba ang tawag sa inyo? Gini-gatekeep yung mga information na kapag kunwari maganda to, for yourselves lang. But we Christians, we don't gatekeep the goodness of the gospel, but we proclaim the gospel of Jesus Christ. So, let's continue po. And ang gusto nga po ni Micah dito is to take note yung failure ng mga leaders and yung injustice na nangyayari sa mga dukhang Israelita, sa mga mahihirap. Mahirap na sila, patuloy pa silang ino-oppress. And the book of Micah or Micah, dito po nagkaroon ng propesiya na merong isang bata ipapanganak sa Jerusalem na magbibigay ng hope and redemption to those people who believe in God. Di ba po? Sa gitna ng gera na nangyayari during that time, sa libro ni Micah, nandoon yung propesiya na ipapanganak ang ating Panginoong Hesukristo na magbibigay ng buhay na walang hanggan, na magbibigay ng isang living hope sa bawat isa sa atin. So, ang Book of Micah po ay nahati po siya sa tatlo. Yung first chapter, it's about the leaders and their injustices. Same as po sa pangalawang part. And then sa part 3 po is about the redemption of God.
and the prophecy about Jesus Christ. So let's start po. Sabi po diyan sa verses 6 to 7 ng chapter 1, kaya sinabi ng Panginoon, gigibain ko ang Samaria at tataniman na lang ito ng mga ubas, paggugulungin ko ang mga bato nito papunta sa kapatagan, hanggang sa makita ang mga pundasyon nito. Madudurog ang lahat ng imahe ng Diyos-Diyosa ng Samaria at masusunog ang lahat ng ibinayad ng mga lalaki sa kanilang pakikipagtalik sa mga babaeng bayaran sa templo. So this is judgment on Samaria and Judah and sa mga false prophets. Alam niyo po ba, yung prostitusyon is nangyayari mismo sa templo na akala nila ay okay lang dahil nabibigay sila ng kanilang ikapo, nag-o-offer sila, pero yung idolatry nila, hindi nila yun nakikita because everything that they have been doing is about outward. All about religious activity. Basta nag-o-offer ako ng buhay na hayop or nag-o-offer ako ng una ko sa aking ani, okay Lord. Pero hindi nila alam, the more na ginagawa nila, sumusunod sila sa mga leaders nila na hindi naman nakatanggap talaga ng revelation sa Panginoon, lumalayo sila sa presensya ng Panginoon. Ano po ba yung mga kasalanan ng mga taong ito? Idolatry, Baal worship, child sacrifice. Yung in-offer po yung mga anak. Isipin niyo po yun, anak, in-offer para maging maganda yung ani, para magkaroon ng fertility. So buhay po, pag in-offer po yun, papatayin. So they are blinded sa ganung mga traditions and rituals and magic and sorcery. Sa atin po, meron pa rin po mga magic and sorcery. Ang nangyayari po yun sa mga provinces, sa mga remote area. Pero dito sa atin, sa city, sa modern life, ano po yung mga practice natin na most of the time, nakita ko po sa mga Christians, ginagawa pa rin po nila. Zodiac sign. Sabi nila, ay ako Sagittarius, ako ay Capricorn ako, ay Libra ako. Mga kapatid, we are Christian. And we don't believe doon sa mga signs na yon because we only believe in the true living God, who is si Jesus Christ. Na dapat hindi natin, naalala ko po, I'm guilty when I was younger kasi yung mga magulang ko po, bumibili sila dati ng tabloid. Alam niyo po yung mga kabataan tabloid, yung Tagalog na newspaper. Or even naman ata sa sa broadsheet, no, meron pa rin ba mga zodiac signs ayun. So, nakagisnan ko noon na everyday, titingnan ko, ano kaya yung about to Sagittarius. Kasi sabi niya, di ba, December Sagittarius. So, December po ako. So, titingnan ko na, ay, ganito po mangyayari sa araw ko. So, parang may mga horoscope po kasi doon, di ba? So, sometimes, yung mga tao, doon na nakalin na, ay, di ako lalabas sa ganito, baka mapahamak ako. Ay, may mga away daw sa akin. Alam mo po yung nandun na naka-rely sila buong araw nila. And doon sila nakadepende. Ay, babasahin ko nga yung sa akin, yung hula. Kung ano yung hula para sa akin sa araw na ito. It's still po, hindi po yung kaaya-aya sa Panginoon because we should be living in the Word of God na imbis po magbasa tayo ng mga zodiac prophecy or mga ganyan po, sana po binabasa natin ang Biblia na mas nagbibigay ng buhay, hindi nabibigay ng fear, hindi nabibigay ng confusion. Dapat po doon natin inaangkla. Ano pa po? Yung mga palm reading, hula-hula, mga bolang kristal. And yung mga pinakasikat po is yung feng shui, yung Chinese po na ginagawa nila na dapat ganito, nakaharap yung bedroom, dapat sikatan ng araw and everything. And alaga na po yan sa modern world po na ginagalawan natin. And I read nga po, may nagtanong, isa po siyang architect na Kristiyano, mga engineer, ganyan, patungkol sa pagtayo ng bahay. And may nagtanong, Pastor, paano ko po sa standing conviction ko? Kasi di po dapat talaga tayo naniniwala sa ganun. Yung mga clients ko po gusto nila, yung bahay nila is ganito. Naniniwala sila sa feng shui. So tayo as Christian, hindi naman natin pinupush kung ano yung gusto nating sabihin or yung conviction natin, but we handle it with grace. So kung nakikita, sabi sa kanya ng pastor,
why don't you use that opportunity para i-open mo na ganito yung mga bagay na maganda naman sa bahay nyo, but it doesn't mean it will bring luck. Kasi nga, madalas sa feng shui po, di ba, it's about luck, swerte. Again po, tayo mga Kristiyano, hindi tayo namumuhay sa swerte ng mundo. We are living according to the favor and blessing of God and grace and mercy ng Panginoon sa ating buhay. So, whenever there's an opportunity for us to open the gospel, pwede po natin i-grab na opportunity yun. So, sabi ng architect, ay sabi ng pastor sa architect na yon na use that opportunity para ipakita, i-share mo yung paniniwala mo. But at the end of the day, customer sila, wag mong i-insist yung gusto mo. Customer pa rin sila. But, syempre, sa buhay nila, hindi sila naniniwala sa feng shui kasi nga, he stands firm sa belief niya, conviction niya na hindi dapat nag-a-apply yung feng shui sa buhay niya dahil Kristiyano siya. And the same goes with us din po sa atin. So yun po yung mga bagay dapat na hindi na natin ginagawa. So sa chapter 2 po, it's also additional judgment concerning who oppressed the Israelites. Sabi po sa verses 3 to 4, kaya itong sinasabi ng Panginoon sa inyo, makinig kayo, pinaplano kong parusahan kayo at hindi kayo makakaligtas. Ito po yung propesiya ni Micah. Hindi na kayo makapagmamalaki dahil sa panahong iyon ay lilipuling kayo. Sa araw na iyon, kukutsain kayo ng mga tao sa pamamagitan ng malungkot na kasabihan. Lubusan na kaming nalipol, kinuha ng Panginoon ang aming mga lupain at ibinigay sa mga traidor. So see, ang nagiging masama pa sa ginagawa ng Panginoon para sila ay maisalba is ang reputasyon ng Panginoon. Why? Because of the leaders na they believed na kung ano ang ginagawa ng leaders nila ay tama. Kaya naman po si Pastor Grace, her mission is to realign the body of Christ through the leaders. Because the power, the anointing of Jesus Christ flow through every leader ng every church sa atin. So sa Micah chapter 2 verse 11, ang gusto ninyong mangangaral ay iyong nangangaral ng walang kabuluhan. Sometimes po, we wanted to hear those preachers or people or ministers na hindi tinatouch yung mga mali sa buhay natin. Yung napapatawa tayo. There's nothing wrong with that, with humor, but there are some ministers na nagpo-focus na sila more on humor and jokes than the truth of the Word of God. Sasabihin ng iba, ang boring naman ng church nyo sa CRCMI. Hindi po boring ang isang simbahan kung ang katotohanan ng Panginoon ay nai-enjoy ng bawat isa. There's a time to make jokes, there's a time to make humor and everything. Pero sa harapan at sa likod ng pulpito, dapat ang lagi nating ini-aim is to glorify God. So, ang sabi po dyan, manlilinlang at sinungaling at ganito ang sinasabi, sasagana kayo sa alak at iba pang mga inumin. And then, sa verse 12 po, ito naman po yung pangakong restoration ng Panginoon. Di ba po sabi ko kanina, in every judgment na binibigay ng Panginoon, there is hope and restoration. So, ang sabi po dyan ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, kayong natitirang mga mamamayan ng Israel at Juda, titipunin ko kayong gaya ng mga tupa sa kulungan o kawan ng mga hayop sa pastulan. Mapupuno ang mga tao ang inyong lupain, bubuksan ko ang pinto ng lungsod na bumihag sa inyo. At pangungunahan ko kayo sa inyong paglabas, ako ang Panginoong na inyong hari ang mangunguna sa inyo. Pero paano po ito mangyayari? Dapat po may partisipasyon ang mga taga-Israelita to repent before the Lord, to be humble, and to turn back yung mga religious activity nila. Pero matigas po ang ulo at matigas ang puso ng mga Israelita. So, sa chapter 3 po, ito na po yung second section wherein yung mga leaders po and yung future deliverance po ang concern ng libro.
So sa verses 5 to 7, ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga propetang nanlilinlang sa kanyang mga mamamayan. Marami po akong na-encounter sa iba't ibang platforms mo po na there are different prophets na ang nagiging source nila yung pag-proclaim ng word ni God, which is false doctrine and hindi talaga alam sa Panginoon, na nagkakaroon sila ng pera na hinahayaan nila ang mga tao na maniwala sa kasinungalingan at in return, yung mga tao na maniniwala and they give money. At ayaw po yun ng Panginoon. Ang sabi, ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga propetang nanlilinlang sa kanyang mga mamamayan na nangangako ng mabuting kalagayan sa mga nagpapakain sa kanila. So, sabi din, nagbibigay o nangangako sila ng mabuting kaligayan sa mga nagpapakain sa kanila. So, it pertains to the wealthy people sa Israel. E paano naman yung mga mahihirap during that time? So, ibig sabihin, wala silang nakukuhang uh, pangako sa Panginoon, walang kaligtasan, walang karangyaan dahil mahirap sila. Yun po ang ginagawa noon. And I believe nangyayari po ito ngayon sa iba't ibang mga churches po natin. They give importance sa mayayaman and then they just neglect yung mga mahihirap. So, I'm happy and I'm blessed po na kahit maliit po ang ating community, kilala po natin ang bawat isa. We say hi, hello sa ating nakasalubong. Pero sa mga malalaking kongregasyon po, yung mga taong ordinaryo, nanatiling ordinaryo at hindi napapansin. Ano pa po? Pero binabantaan nila ng kapahamakan ang ayaw magpakain sa kanila. See, grabe sila. Grabe yung ginagawa nilang manipulasyon and yung social injustice. Kapag mahirap ka, binabantaan ka na ito mangyayari sa'yo. Kapag mayaman ka, magagandang balita ibibigay sa'yo. And we are so privileged and blessed na kahit anong antas ng buhay natin, nakaka-receive tayo ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Dahil iniligaw ninyo ang aking mga mamamayan, hindi na kayo magkakaroon ng mga pangitain at hindi na kayo makapanghuhula. Para kayong nasa dilim na wala kayong makikita, mapapahiya kayong mga propeta at manghuhula. Magtatakip kayo ng mukha sa sobrang hiya dahil wala na kayo natatanggap na mensahe mula sa Diyos. There are prophets who started good, anointed with God. But kapag nahaluan na po ng pride, nahaluan na po ng greed to make money, dun na po nagkakaroon ng mixture sa ibinibigay nilang mensahe. Na akala nila still sa Panginoon yon, but they are being deceived na by the enemy. They are being deceived na nung desire ng buhay nila. Lalo na po kung pinagkakakitaan na po ang salita ng Panginoon. The message of God is free for everyone. The gospel of Jesus is free for everyone. And dapat hindi nagiging source of income. Nakakalungkot lang po, may mga pastor po, may mga ministers po na ang pagtayo dito sa harapan ay nagiging business na. And doon na po yung nagiging motivation nila na kailangan kong tumayo sa harapan ng pulpito para meron akong makuhang pera, meron akong allowance, meron akong matanggap ng mga offer ng mga tao. Nakakalungkot po dahil nangyayari po iyon. Sabi po sa verses 9 to 12, makinig kayo mga pinuno ng Israel at Juda, ayaw ninyong pairalin ang katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. Sana po tayo mga Kristiyano, we never distort the truth. Dapat hindi tayo nasisinungaling. Dapat hindi tayo nanggugulang. Dapat we are always true sa action natin, sa iniisip natin, sa area ng buhay natin, sa trabaho, sa school, sa organisasyon, sa community. We should always be a light na nakikita ang biyaya ng Panginoon. Hindi yung tayo pa yung binabaluktot natin, yung katwiran. Itinatayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng masamang paraan. There are some churches nowadays
na natatayo dahil lang may nasusponsor. May masabi lang na magpatayo kayo ng ng church. Usually po marami po ngayon mga Koreans nagbibigay sila ng sponsorship para magtayo ng mga churches. Na ginagawa naman po ng mga leaders, ng mga minister, tuwing bibisita lang yung sponsor saka magpapa-service para makita na buhay ang church. Pero pag wala yung sponsor, wala rin nag-church. Nakakalungkot po, no? Handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Ano pa ibig sabihin nito? They offered sacrifices. Human sacrifices. Meron po akong, alam nyo rin to, pero nagpapatayo, yung nagpapatay daw po ng manok ba yun? Yung tapos inaano yung dugo. So, it's also a ritual. Na instead, yun ang gawin natin, na or meron kayong kakilalang Kristiyano na ginagawa pa rin yun, why not bless that with the oil? Bless ni Lord yung bahay natin kaysa yung dugo ng manok na wala namang relasyon. Kumahatol kayo, panig sa mga nagbibigay sa tool sa inyo, dapat to wala tayong favoritism. At kayong mga pare ay nagpapabayad sa pagtuturo. Ito po yung sinasabi ko. Free nating nakuha sa Panginoon ang mensahe. Bakit ipagpapalit natin? Bakit gagawin nating business ang paghahayag ng kadakilaan ng Panginoon? Ganoon din kayong mga propeta, nanguhula kayo dahil sa pera. Lagi pong pera ang dahilan. Umaasa rin kayong tutulungan kayo ng Panginoon dahil ayon sa inyo, they thought, kasama namin ang Panginoon. Kaya walang anumang masamang mangyayari sa amin. And they are being deceived because of their pride and greed. Nakasama ko ang Panginoon, pero hindi. Magpapadala po bang Panginoon ng isang propeta at bibigyan ng judgment ng isang lugar kung ang lugar na iyon ay namumuhay ng may katarungan, namumuhay na merong kalinisan sa harapan ng Panginoon? Hindi po, di ba? But hindi yun nakikita during that time ng mga Israelita. So, kung may mga hinaharap tayo sa buhay natin, unexpected, expected man yan, let's ask the Lord. Kaya dahil sa inyo, gigibain ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Magiging katulad ito ng inararong bukid at magiging bunton ng mga gumuhong gusali. Magiging ruins lang siya. Kapag ruins na, wala ka ng papakinabangan. At magiging gubat ang bundok na kinatatayuan ng templo. So it will become useless. Yung mga lupa, hindi na pwedeng pagtaniman. And during that time, sa merkado, dapat ang mga farmer, nakapagtanim sila sa kanilang lupa. Pero hindi rin po nangyayari iyon dahil patuloy silang ino-oppress ng mga leaders and rulers nila. Pero, binigay na naman na judgment ng Panginoon, our pattern, after the judgment, there is hope. Na kung saan, ang mga taga-Israelita, kapag patuloy na sumunod sa Panginoon, isasambahin nila ang Diyos sa bundok ng Zion. Sa chapter 4, sa verse 1, sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Ito po yung bundok ng Zion. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa, sasabihin nila, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, tuturuan niya tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. I hope po ang ating isang munting simbahan dito sa Camarin ay maging isang sambahan, maging isang pamilya ng bawat taong naghahangad ng kalinga. Na if you know someone who needs God, why don't you invite her or him or them dito sa church? At nang sa ganon, we are doing our part to be the salt and light of this world. So verse 5, kahit na sumusunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan nila, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon na aming Diyos magpakailanman. So sana po tayo, amidst sa lahat na nangyayari sa mga lahat ng bago sa social media, sa trend, sa businesses, sa lahat ng meron natin nakikita, sana po we have the conviction to stand firm na kahit ang mundong ito
ay patungo lamang lagi sa pag-unlad, patungo lamang lagi sa kagustuhan nilang magkaroon ng buhay na para sa kanila lamang. Sana tayo mga Kristiyano, manindigan tayong katulad ni Micah na sabi niya, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon, aming Diyos magpakailanman. Sana we always stand firm to what we believe in. Na sige, kahit ang mundo man ay ganito na papunta, I still believe in God. I still believe in the goodness of God. Sana patuloy pa rin tayong lumakad ayon sa kanyang kaparaanan. Na kahit ang mga katrabaho mo, kaibigan mo, or classmates mo, or kumare mo, or pamilya mo, relatives mo, they are doing the things that are not pleasing before the Lord. You stand firm, hindi tayo magpapadala. Kung may mga ginagawa silang hindi maganda, stop them. And kung ayaw nilang makinig, at least you did your part. You enlighten them. But always make sure na dapat nanggagaling mismo lagi sa atin ang pagbabago. So sabi po diyan sa verses 6 to 7, ito yung pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayan. Sinabi ng Panginoon, sa darating ng mga araw, titipunin ko ang aking mga mamamayan na aking pinarusahan na parang mga tupang pilay at nagsipangalat. Iba po, the goodness of God, the mercy of God, na kahit yung judgment naroon, lagi niya pa rin, laging may PS. Di ba po sa sulat, parang susulat tayo, and then may PS. Di ba po pag PS, parang yun yung pahabol sa sulat? Postscript ata ang tawag doon, if I'm not mistaken. Tama po ba? Postscript. So, ang Panginoon laging may PS. Kunwari tapos na yung letter, PS Ana, I love you. PS Ana, I still value you. Di ba nakakakilig yung ganun? Di ba nakakataba ng puso? We should be in awe na kahit bigyan tayo ng ganito ng Panginoon, PS hindi pa tapos. Kuwit pala, hindi pa tuldok. Ang sabi niya, titipunin ko ang aking mga mamamayan na aking pinarusahan na parang mga tupang pilay at nagsipangalat. Ang mga natira sa kanila ay gagawin kong makapangyarihang bansa at mula sa araw na iyon ay maghahari ako sa kanila. This is what the Lord always wanted from us. Na mag-rule and reign siya sa puso, sa isip natin at sa gawa natin. He should always be reigning and ruling sa buhay natin. Sa chapter 5 po, ito na po yung foreshadowing ni Prophet Micah sa kapanganakan ni Jesus Christ. Ang ipinangakong pinuno mula sa Bethlehem. And siya po ang ating hope, living hope. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Sa verse 3, kaya ang mga mamamayan ng Israel ay papaubayan ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Hinayaan ng Panginoon. Sabi, kaya ang mga mamamayan ng Israel ay ipinapaubay ng Panginoon sa kanilang mga kaaway hanggang sa maisilang ng babaeng namimilipit sa sakit ang sanggol na lalaki na mamumuno sa Israel. There's always a season wherein hinahayaan ng Panginoon na mahirapan tayo, masaktan tayo, malungkot tayo, mag-isa tayo. But there is still hope. Di ba nga po sabi sa Ecclesiastes, there is a season for everything. A season to cry, a season to weep, to laugh, to be alone. Dahil lagi pong ang timing ng Panginoon ay perpekto. Alam niya kung kailan natin dapat maramdaman na yung pag-asa na hinihingi natin. Pagkatapos sa mga kababayan ng pinunong ito na nabihag ng ibang bansa ay babalik sa kanilang mga kapwa Israelita. Pamamahalaan niya ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol, he is our shepherd, nagbabantay ng kanyang kawan, tayo ang mga tupa, kaya mamumuhay sila ng mapayapa. I hope we are living in peace. Do we live in peace with joy, gladness, and hope po ba? Amen po ba? Baka
Sabi niyo, after New Year, naghirap na kami. Naghanda pa naman kami, napakarami. Meron pa naman kaming 12 fruits sa table namin. Naglagay pa naman kami ng mga coins and rice. Alam niyo po yung, kahit yung family ko po, ginawa rin yun. Hindi ko rin po sabihin na, huwag niyong gawin yan. Dahil I don't have grace kapag ginawa ko yan. And ayaw kong isipin nila na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay ganun din. Dahil ang nakikita nila, ang personalidad ko. So baka sabihin nyo, ano ba yun? Nakompleto ko naman yung 12 fruits. Ba't ganun ulam namin tuyo? Kinabukasan lang ng New Year. Meron naman kaming bigas sa mesa. Bakit wala na kaming bigas sa lagyanan? So minsan, akala natin kapag New Year, dapat everything starts fresh and new. Pero hindi naman natin kailangan na ng New Year eh. Alam niyo po, isa sa mga bagay na sobrang nag-impact sa akin yung sabi ni Pastora Grace last time na, di ba po, every year merong prophecy na ito, year ng dog, year ng dragon, year ng rooster. Pero God reminded me through Pastora Grace na every year should be my year, Ana. Every year should be the year of the Lord. Na kung kinabukasan ng ulam natin ay tuyo or kinabukasan ng ulam natin ay noodles, so si Lord din naman yung masama. Bakit ba natin laging biniblame ang Panginoon? Sa bahay po, sabi ni Mama, ano ba yan, Be? Nag-New Year na. Ulam natin, wala tayong ulam. Alam niyo ba ba't kami walang ulam? Yung mga kapatid ko po, ayaw lumabas, ayaw bumili ng ulam. So sabi ko, sige ma, kung ayaw nilang bumili ng ulam, edi walang ulam. Kung ano yung nandun sa ref, yun ang lutuin. Yung mga kapatid ko po talaga, hindi sila lumabas. Mas gusto nilang magluto ng hotdog, ng tuyo, ng itlog, kaysa po lumabas. Ewan ko po ba sa mga kapatid ko, di ko alam kung bakit ayaw nila ng sunlight. Na kapag nagiging Dracula po ata mga kapatid ko ay magsilabas ng bahay, gusto lang lagi sa loob. So yun po yung reason ba't wala kaming ulam. But it is not the fault of God na yun ang ulam namin. It's our choice sa pamilya namin. So, I hope po sa bawat pamilya, kung New Year na at nakakaranas tayo ng medyo hirap sa finances, huwag niyong isipin na mahirap na ang magiging buong isang taon niyo. Baka naman po kasi nag-over-budget tayo ng Christmas and New Year. Lahat napunta sa panregalo, sa panghanda, bigay dito, bigay doon. And after nun, wala na. Minsan po, it's our own making na. And we should always see the character of God and the ways and wisdom of God. So, ayun po. And sa third section, ito na po yung ultimate deliverance ng Panginoon. Chapter 6 and chapter 7. So, nagsimula po ang Panginoon ng isang lament or lamentasyon or panaghoy. Alam mo po yung isang ama, isang ina, isang tao na pero medyo masama ang loob, hinanakit, ginawa ko ng lahat para sa inyo. Ako pa rin ang mali. Sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, mga mamamayan ko, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Sana po, pagmuni-munihin natin ito. Ito po kasi is like a conversation. Like an imaginary conversation through the voice of Micah, his prophet, speaking to the people of Israel. So sabi niya, mga mamamayan ko, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Pinahirapan ko ba kayo? Sagutin ninyo ako. Inilabas ko pa nga kayo sa Ehipto. Ang Ehipto po natin mga Kristiyano is our wilderness, is our suffering, wherein we are just roaming around in circles. Yun po ang Ehipto. Ang sabi ng Panginoon, inilabas ko pa nga kayo sa Ehipto. Nung feeling mo ikaw lang mag-isa, nandun ako. Nung nawalan ka ng trabaho, nandun ako. Nung itinakwil ka, nakipag-break sa boyfriend mo, girlfriend mo, nandun ako. Kung saan inalipin kayo, in every Egypt sa buhay natin, nagiging alipin tayo. At pinili ko sina Moses, Aaron, at Miriam para pangunahan kayo. Alam niyo po ang Panginoon, He always uses someone para magbigay sa atin ng light, encouragement, and then ng hope. Kaya po, it's always
good and best to have a Christian family. Or kahit random strangers man yan, or kahit nag-scroll ka man lang yan, God works in every possible way para ma-reach out yung puso nating napapagal. Mga mamamayan ko, alalahanin din ninyong sinugo ni Haring Balak ng Moab si Balaam na anak ni Beor para sumpain kayo. Pero pinagsalita ko si Balaam ng mga pagpapala sa inyo. Alalahanin din ninyo kung paano ko kayo tinulungan nang maglakbay kayo mula sa Shittim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga pagyayaring ito para malaman ninyo na iniligtas ko kayo. So see, dapat po we are always be reminded sa goodness ng Panginoon, sa faithfulness ng Panginoon, sa mercy, sa grasya ng Panginoon sa buhay natin. Because during that time, the Israelites were just going through the motion. Ano ibig sabihin po ba nun, Ana, ng going through the motion? Sa mga estudyante, idiomatic expression yon. Ang ibig sabihin, ginagawa mo na ng isang bagay na walang interest and hindi mo na binibigay yung effort mo to do that. And those Israelites during that time, they just give offerings. Binibigay yung ikapo, nagbibigay ng offerings kay Lord sa templo. Pero they are just going through the motion kasi wala silang nare-receive na salita ng Panginoon. And sana po sa buhay natin. Alam ko may kantang lyrics na going through the motion. Pero sana po tayong mga Kristiyano, we should not be going through the motion. Especially, motion ng mundo. So, akala nila, yung pagmamahal nila, yung loyalty nila sa mga sacrifices nila, ay natutuwa ang Panginoon. Pero, hindi. So, sumagot ang mga Israelita. Sa verses 6 to 8, ano ang inihahandog ko sa Panginoon? Ang Diyos sa langit. Kapag sasamba ako sa Kanya. Nagtanong mga Israelita, ano nga ba ang kailangan kong ihandog? Kailangan kong ibigay sa inyo, Panginoon. Mag-aali ba ako ng guya? Guya po is an animal. Bilang handog na sinusunog o burnt offering. Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libo-libong tupa at nag-uupapaw na langis? Sa tingin niyo po kaya matutuwa ang Panginoon? Napiplease po kaya ang Panginoon? Because everything na ginagawa nila, nagtatanong sila, ibig sabihin, di rin nila alam. Because they are being deceived. Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Kasi po ganito yung ginagawa nila eh. They offer their child as an offering para sa mga kasalanan nila. So tinatanong nila, yun ba dapat kong gawin, Lord? Sumagot si Micah. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. This is a very popular verse in the book of Micah. Sa Tagalog po muna. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba, at buong mapagpakumbabang sumunod sa Diyos. So sa English po, He has shown all you people what is good, and what does the Lord require? It is a requirement. It is a must do, a should be, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Ulitin ko po, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, ang gustong ipakita ng Panginoon dito is a change of heart. Change of heart. Kahit hindi tayo nakakapagbigay ng offering natin sa Panginoon, kahit hindi tayo nakakapagbigay ng tithes linggo-linggo sa church natin, kung you are honest before the Lord, walang problema sa Panginoon. But I think some of us, iniisip na natin na hindi ako nakapagbigay ng tithes. Baka magalit sa akin si Lord, baka galit sa akin si Lord, hindi niya na ako i-bless. No, that is not a character of God. Regardless if meron kang ma-tithes, malaki man yan o wala, maliit man yan, regardless, ang tinitingnan ng Panginoon is yung puso natin. Regardless po, hindi importante sa Panginoon kung gaano ka busy sa ministeryo. Ang gusto ng Panginoon is we have a change of heart.
that every time we make a mistake, we repent. And when we repent, dapat nagkakaroon tayo ng change of heart, change of ways, change of direction. Because even if we ask for forgiveness, at hindi naman nabago yung pag-iisip natin, yung gawain natin, it is not a repentance. You are just being guilty sa sarili natin and sa Panginoon, kaya tayo humingi ng kasalanan. But we are not willing to make our life in a different direction towards the Word of God. So, it's our heart attitude. Kamusta po ba ang attitude natin sa Panginoon, sa pagbibigay? Sabi nga po sa James 4:6, God resists the proud and gives grace to the humble. We should walk humbly before the Lord. We should walk humbly before our colleagues. We should be humble before sa ating pamilya. Because ayaw ng Panginoon na we are so prideful. Kasi sabi po sa John 15:5, we can do nothing of ourselves, powerless to do good. And love mercy. So without the understanding on how we should be in awe, in desperate sa Panginoon, na we are be humble sa harapan niya, dapat yung mercy ng Panginoon is nararanasan natin. Sabi nga po sa James 2:13, mercy triumphs over judgment. Ito po yung salita ng Panginoon. Na hindi dahil nahihirapan ka, judgment na agad yun. Sabi dyan, mercy triumphs over judgment. So ang mercy pa rin ng Panginoon ang lagi nangingibabaw dahil siya ay may pusong totoo, tumitibok para sa atin. Dahil siyang ating Ama natin sa langit. Sa John 3:17, Jesus came not to condemn the world but that it would be saved. To do justice, let's call the people to be reconciled to God. That's the justice that we can bring is to let other people be reconciled, not only be converted. Lagi sinasabi sa atin ng Pastoral Grace, we are not here just to convert other people to another religion, but we are here, the salt and light of the world, to be a messenger and maging daan tayo para ma-reconcile. Kasi ang Panginoon ginagamit tayo. Bakit pa tayo nag-aaral every Sunday if we are just gatekeeping every word, every truth na nare-receive natin sa ating buhay? We should not gatekeep the gospel of God. And wag din tayong mag-gaslight ng deception ng enemy. We should always be ready to share the gospel of God. Sabi nga po sa Colossians 1 verse 20, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. So we should be part of the impact na ginagawa ng Panginoon to advance his kingdom. If you are a leader, you know to yourself, then lead the people believing you to Jesus Christ. So, kung ang justice lang po natin ay susundin lamang po natin according to our own understanding, according to our own ways, edi ang justice lang po dapat natin a simple punishment. Yun lang po yung understanding natin. Pag judgment, punishment. But in the eyes of God, in His sovereignty, that judgment is my mercy. Di ba nga po sabi sa salita ng Panginoon, do not lean on your own understanding. Because if we lean on our own understanding without the wisdom of God, without the truth and revelation of God, tayo po ay malilihis ng lagda. And ang mas tama pa po is magiging stumbling block po tayo sa iba. So ang gusto ng Panginoon is for us to be reconciled to Him. Di sana hindi niya na po pinadala ang Panginoong Jesus kung gusto niya lamang po tayong parusahan. Di sana during Micah's time, walang propesya na ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So sa chapter 7 po, ang kasamaan ng mga Israelita and His redemption. Sabi sa verse 2, wala nang natirang taong matuwid. Ang bawat isa ay naghahanap ng pagkakataon para patayin ang kanyang kababayan.
Kung tayo man po hindi man natin kayang patayin or wala tayong gas para patayin, hindi tayo banal na, ay, di naman ako mapatayin. But in our minds, in our action, pumapatay na rin po tayo. Hindi man po natin nagagawa yung mga heinous crimes na ginagawa ng ibang tao, it doesn't mean na we are holy or we are better than them. Because if we look into ourselves, in our inner self, mas marami pa tayo ata sa kanila. Kaya we should never be judged because the measure of judgment we set upon to other people is the same judgment na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tulad ng taong naghahanda ng bitag sa hayop na kanyang huhulihin, biyasta silang gumawa ng kasamaan, ang mga pinuno at mga hukom ay tumatanggap ng suhol. Sana po tayo walang suhol na tinatanggap, bribery, under the table, sa lahat ng mga transaksyon natin. Dapat we should have an integrity that sinabi mong Christian ka, hindi sila sasabing, ay Kristiyano ka pa man din. Dapat pag sinabing Christian, follower of Christ, kaya pala kasi Christian siya. Diba? The glory belongs to God, hindi sa atin. The glory belongs to God. Sumusunod lamang sila sa gusto ng mga taong tanyag at makapangyarihan. Sana we are not being controlled by the authorities. We are not being controlled by the leaders. We are not being controlled by our boss. We are not being controlled sa peer pressure natin. Nagkakaisa sila upang baluktutin ang katarungan, ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag na walang silbi. Verses 5 to 6, dahil sa laganap pa ang kasamaan, huwag na kayong magtiwala sa inyong kapwa o sa inyong mga kaibigan at mag-ingat kayo sa inyong sinasabi kahit na sa inyong mahal na asawa. Because during that time, wala ang loyalty ang bawat isa. Sapagkat sa mga panahong ito, ang anak na lalaki ay hindi na gumagalang sa kanyang ama. Mga kabataan, always respect your parents. Mga kabataan, always respect and love your parents. Hindi na gumagala sa kanyang ama ang anak na babae nagre-rebelde sa kanyang ina at ang mga manugang na babae, hindi lang pala mga anak, mga manugang na babae nagre-rebelde sa kanyang biyanang babae. Ang kaaway ng isang tao ay kanyang mismong kapamilya. Sana po bilang isang Kristiyano, sana po there is no tawag ito, yung away sa loob ng pamilya. May misunderstanding, pero sana po hindi na nakikita ng ibang tao na nagsisigawan pa tayo, na meron tayong sama ng loob, yung iba nagmumura pa, nakakalungkot. Sana po sa isang bahay ng isang Kristiyano, dahil nandun sa Jesus Christ, there's always peace. Na kahit man hindi pagkakaintindihan, kahit man nag-away kayo, still, you choose to be humble and ask for forgiveness. Lagi na tayong mauna. Dahil tayo naman ang nakakaintindi, tayo naman ang binibigyan ng wisdom ng Panginoon, tayo naman ang merong Diyos na totoo sa buhay natin. So let's be humble. Tayo na yung mag-sorry, tayo na yung magpakumbaba. Para nang sa ganon, ang pamilya natin, ang buhay natin, ay pleasing before the Lord. And sabi diyan sa verse 7, pero para sa akin, magtitiwala ako sa Panginoon. So sabi, huwag kayong magtiwala sa ibang tao. Pero ang sabi ni Propetang Micah, pero para sa akin, magtitiwala ako sa Panginoon na aking Diyos, maghihintay ako sa Kanya na magliligtas sa akin at tiyak na ako'y Kanyang diringgin. Sa English po, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for my Savior, my God will hear me. So sa final verse po, verses 18 to 20, it's ending po with a confidence mula sa Panginoon. Forgiveness, His steadfast love, His compassion, His faithfulness, and His mercy. Sabi dyan, wala na pong ibang Diyos na tulad ninyo. Pinatawad nyo ang aking kasalanan ng mga natitirang mamamayan na pag-aari ninyo. Hindi kayo nanatiling galit magpakailanman dahil ikinagagalak niyong mahalin kami. It's the great and joy of our God na mahalin tayo. Na ipakita sa atin na isa siyang dakilang ama, isa siyang totoong ama. Sometimes we are just being blinded because of what we are seeing, what we desire in our life. At hindi natin naiintindihan ang plano ng Panginoon.
Muli niyo kaming kaaawaan at alisin niyo po ang lahat ng aming mga kasalanan. Yurakan niyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin ng mga lahi ni Abraham at ni Jacob, gaya ng inyong ipinangako sa kanila noong unang panahon. So sa English ang sabi dyan, who is a God like you? Sino nga po ba ang Diyos na katulad ng ating Diyos ang masalangit? Si Yahweh. May iba bang Diyos na nakikinig sa atin, na bukas ang tenga, ang mata, hindi natutulog hanggang umabot sa atin? May Diyos bang ganun? May Diyos ba? Is there a God like you? Abounding in love, slow to anger. Ang sabi nila, nalilate na tayo sa mga nangyayari sa mundo, but God is so patient dahil everyone should be repent first before the Lord Jesus Christ bumalik sa atin. So sabi dyan, who is a God like you who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of its possession? He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. So dapat we should always be delighted din sa Panginoon. Tandaan po natin, God's mercy is more powerful than His anger sa atin. Tandaan po natin, God's mercy is always powerful than His anger sa judgment na binibigay niya sa atin. Dahil ang kanyang pangako ay totoo, hindi nagbabago. He is the same today, yesterday, and forever. Lagi nating tatandaan yun. So, sa ating pag-conclude po ng Book of Micah, ano po yung mga natutunan natin? Una, in every tragedy, suffering sa buhay natin, problems, struggles, there is always hope. There is always a living hope. Living in us, through us, and with us. And that is Jesus Christ. So, pangalawa po, we have to be watchful sa mga leaders natin or sa mga tinitingala natin na mga tao sa buhay natin. I believe and I have a firm conviction na here sa church natin, our leader is walking in the ways, in the purpose, and in the revelation of God. So no doubt ako sa kay Pastora Grace. But in your own life, I believe, meron kayong mga tinitingala, sinusundan, ina-idolize. Be watchful where your idols are leading you. Huwag kayong magpakontrol sa mga bagay sa buhay nyo. So in our own lives, who do we let lead us? Our finances, our career, our relationship, our desire, our ambition, our work, our own desire. So, lagi po nating tatandaan in everything sa buhay natin, in every decision na gagawin natin, we should always ask ourselves, if I do this, if I follow him, if I follow her, should this thing be leading me to Christ, away from her, from him, or closer to him? Yun lang dapat lagi natin intindihin. Kapag may ginagawa tayo sa buhay natin, ako ba mapapalapit kay Kristo or mapapalayo? Kung mapapalayo ka na, then why not stop it? Na-identify mo na. But sometimes tayo, I'm also guilty. Mas gusto nating i-push pa ng i-push hanggang we see the end of the cliff. Kapag nahirapan na, iiyak tayo, kasi naman natin ang Panginoon. And hindi natin nakita yung mercy ng Panginoon. Baka kapag dumating dyan, Ana, pinagsabihan na kita. And next, our hope comes only through Jesus Christ. And for the believer of Christ like us that nandito po sa atin, God will discipline us not from hate, but because, again, He loves us. God's love is tough, unconditional, sweet, satisfying, but He is a just God, and He is a God who gives justice. So, hindi lang lagi lahat
sweet moment ng buhay Kristiyano. But God disciplines us, not according from His hate, but according to His loving kindness. And again po, works do not save us. Alam na po natin yan. Tayo ay nakakagawa ng mabuting bagay dahil tinanggap natin ang Panginoon at because of that, we are being renewed, sanctified, and we are being fruitful of the fruit of the Holy Spirit. At hindi natin kaya yun without the power of the Holy Spirit and without Jesus Christ living in us. So lahat ng kabutihan ginagawa natin, all the glory should be only belong to God, not to ourselves. Dahil kapag inako natin ang glory ng Panginoon, we are so mayabang. Yayabang tayo at yayabang until we come to a point na we are going to dishonor God. Until we come to a point na magre-rebelde na tayo. So, yun po ang mga bagay na kailangan nating maunawaan sa ating buhay Kristiyano. And sa patuloy nating pag-aaral ng Panginoon, hayaan natin na tayo ay patuloy na mabago. Alam niyo po, hindi ko pa po naintindihan yung isang revelation sa akin ng Panginoon. Kasi po, nung pinag-aaralan ko po yung mga libro ng Old Testament, sabi ko, Lord, kasi ganun din naman po tayo. Patuloy tayong lagi nagkakamali. Kahit we want to change, to be changed, di ba? The more we wanted to change, the more tayo nagkakamali. Bakit po? Kasi we are controlling ourselves. Na ano dapat ganito ka? It's coming from our own desire, not from the grace of God, not by the leading of the Holy Spirit. And one thing na binigay sa akin ng Panginoon na pag-aaralan ko pa, dahil ganito pa lang po ang binigay niya sa akin. Sabi ko, Lord, bakit po paulit-ulit kaming nagkakamali? Mahal naman po namin kayo. Lord, mahal namin kayo, pero ay kami nagkakamali. Pinipili pa rin po namin magkamali. Sabi sa akin ng Panginoon, Ana, mahal mo nga ako, pero do you fear me? Or do you have the holy fear? Do we have the fear of the Lord? When we have the fear of the Lord, I cannot tell everything pa po because I'm still on the process of knowing, Lord, ano po ba ang fear of the Lord? But one thing I know is that when we have the holy fear, we respect God, we love God, and we don't want God to be in pain because of our sin. And ayaw nating mapalayo sa Panginoon. That is the holy fear. And I believe po during the Israelites' time, they don't have the fear of the Lord. Yes, they love God. They show that they love God of the religious activity, offering sacrifices. But in their hearts, they don't have fear God. Because if we fear the Lord, hindi natin hahayaan na patuloy na masaktan ang puso ng isang. So yun lamang po palang ang revelation na binigay sa akin ng Panginoon. And I hope na makumpleto ko po iyon based on the revelation of God through His Word and through my experiences. So iiwan ko po kayo sa conclusion ng mga verses po sa Micah 4:5. Kahit anuman po ang pinagdadaanan nyo, always stand firm in my conviction. Though all the peoples walk each in the time of his God, as for us, we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Sa Micah 7:18, who is a God like you, who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of his possession. He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. Sa Tagalog po ang ganda. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. O Yahweh, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatilang iyong galit na magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. So mga kapatid, if you are being guilty of the sin that you are making or that you have been made, rest assured, you come to God, you repent, and His anger will not last forever. Sabi yan sa salita ng Panginoon. Huwag kayo magpapagaslight kay Satan. Okay? Huwag kayo magpapamanipulate kay Satan. And sa Micah 6:8, we should always do this to have an integrity before the Lord. Integrity before His people is, He has shown all of you people what is good. And what does the Lord require of you? To act justly. Let's act
justly po, mga kapatid, to love mercy and to walk humbly with your God. Sa Tagalog, itinuro niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Let's love one another. Love God and love His people. Dahil kung wala magmamahal ng ibang tao, sino pa? Tayong anak ng Diyos. At buong pagpapakumbabang sumunod ka sa Diyos. So, praise God po. Let's remember, let's act justly, love mercy, and walk humbly with our God. So, let's bow our head. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you for your word today, O God. Lord, we are here. Accept our hearts, Panginoon. We are being humble before you, Father God. Help us. We ask for your forgiveness, Father. Lord, we thank you for your mercy, for your loving kindness, O God. We thank you that your anger, Panginoon, not last forever, Panginoon, that your mercy is more powerful than your anger, Panginoon. But hayaan, Panginoon, na magkaroon kami ng isipan, ng puso, na ikaw lamang minamahal, O God. Lord, create in us a pure heart. Create in us a clean hands, O God. A generation that will advance your kingdom, Panginoon. Help us, O God, to be more your Son, Jesus Christ, Panginoon. Reveal in us your promises sa bawat isa sa amin, O God, so that we will live according to your ways, to your will, and to your purpose sa buhay namin, Panginoon. Thank you for you are the same today, yesterday, and forever. Lord, thank you that you have a great plan sa buhay namin. Thank you. You are our good shepherd. You are our good Father. You are our healer, our provider, Panginoon. Na sa lahat ng aming pangangailangan, ikaw ay sapat na at higit pa. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Banal na pagkatakot, Panginoon, na pipiliin namin na hindi na magkasala. Napipiliin namin, Panginoon, na ikaw ay makapasaya, na magkaroon, Panginoon, ng joy sa paglilingkod sa iyo, O God. Hindi namin to, Panginoon, kaya without you, without Jesus Christ, without the Holy Spirit, O God. And we thank you. And we believe in you, in the power of your Son, Jesus Christ. We are asking all these things sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Ang ganda po ng kanta, no? Hindi man tayo karapat-dapat sa ating mga kasalanan, humarap sa Panginoon. Dahil sukdulang biyaya ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, we can stand with confidence against Satan and against the world that I am a child of God. I have a true Father, and He is good, He is merciful, His loving kindness never ends. So, let's be a victorious people of God. Sa pagharap natin ngayong 2024, there's so much to learn and to discover sa salita ng Panginoon. Kaya naman po, maraming salamat sa lahat po na naririto sa ating bahay-sambahan. Nakakatuwa, may mga bata, and meron pa po sa baba. And thank you sa mga kabataan, sa mga youth natin. And thank you po sa Facebook na nag-join and via Zoom. We are so grateful for all of you po. And let's see each other on Sunday. And Pastora Grace will be leading us sa ating pag-aaral. And she will be discussing other minor prophets. So, Habakkuk, Nahum, I guess, and Haggai. So, if you have a time, please read or advance reading po sa ating Bible, and Pastor Grace will be here. And thank you very much. See you again on Sunday. And we are blessed, more than blessed. Maraming salamat po. And thank you. Have a victorious week ahead of us, and God bless us. Thank you po.